pagbantay sa mga illegal recruiters. Ito ang DXIC 711 sa Iligan, numero 1. Tatak RMN. Kaibigan, iwan ang sandata, makulay na kinabukas ay abot na. Sama-sama para sa Republika, kapayapaang may bigay na pag-asa. Bawat isa ay may tungkulin, pangarap ng bansa ay ating abutin. Sa mapayapa at maunlad na Pilipinas, may pagkakaisa at malasakit na oras. Iisang bansa, iisang diwa, iisang lahi, isang minimikhi. Kung may kapayapaan, may kaunlaran. Kung walang labanan, lahat makikinabang bayanihan para sa ating buwan. Kung may kapayapaan, may kaunlaran. Kung walang labanan, buong bansa makikinabang bayanihan para sa ating buwan. Kaya natin to. Mga kasama maing buntag, adlang Domingo karon, Oktubre 21, tuig 2012, maing buntag, ug welcome na sa ng programang Kalasag ng Mamamayan. So kauban nato ang ato ang Brigade Commander si Colonel Ricardo Halad sa 2nd Mechanized Infantry Brigade. Sir, good morning. Good morning, Chris. Maayong buntag sa tanang listeners sa radio station RMN Big Size 3 ug tanang Iliganon. Okay, so magbisaya lang ta na. Okay, sa atong hisgutan kanong adlaw kung unsay partisipasyon sa ato ang mga kasundaluhan sa 2nd Mechanized Brigade labot sa bag-uhay lang na pirmahan nga framework agreement. Before I answer that question, Chris, gusto na ko i-emphasize na kaming framework agreement which was signed just last October 15 is a very positive step. Welcome kini kayo sa among kasundaluhan sa among organisasyon. This is in line with the policy of the government on the primacy of the peace process, which we adopted as a strategic concept sa among campaign plan, ang internal peace and security plan
bayanihan. Okay. Kay kining IPSP bayanihan na ay among gi-adapt nga strategic concept which is the peaceful resolution of armed conflict. So even in recent years, basta may negotiation ang gobyerno at saka MILF, we abide by that policy. Okay. So this is a very welcome development sa among kasundaluhan. Okay. And going to your question kung unsa ang among partisipasyon na ini, as I was made to understand during the recent consultation on the update on the peace negotiation before the signing, naghimo diri sa MSU IIT. We will be consulted on the specifics kung pag-istoryahan na katong normalization, to which is the demobilization and disarmament. So we will be consulted. I don't know kung may workshop ba, kung i-appeal ba mi sa workshop o pangutan-on kami kung unsa ang among posisyon sa procedure or processes nga himuon para ma-attain gyud ang pag demobilize sa mga armas aron mahimong peaceful ang lugar Yes, sir. So, actually, nakafocus po kasi sa nasa framework agreement, yung sinasabi niyo nga pong normalization, provisions in territory, basic rights of transitions, and of course, implementation. So, ano po yung gusto lang po nating ipaabot sa mga, or unsa atong gusto ipaabot siguro sa mga katawhan nga labaw na karon nga naay mga against sa nahitabong agreement? Unang-una, your armed forces represented there is Lanao del Norte by the Mechanized Infantry Brigade is aligned or follows the policy of the peaceful resolution of armed conflict. We are always ready to do what we have to do para ma-attain kaning aspiration. Kung sakali man na may mga hindi sumusunod, we will be ready to face them based on the parameters nga among gihatag sa amo sa higher headquarters sa among leadership. Okay. So, kahit po sabihin siguro natin na si Normy Suarez is against sa framework agreement na to. Well, we don't expect na may mga tension nga mahimo, but we will always be ready for any possibility. Kaysa Chris, negotiation always man nga mahirap ma-attain ang 100% inclusion na agyoy Yes, sir. excluded nga grupo, and as we can see na ay grupo nga who felt excluded, pero ang sa pananaw naman nato is we don't think na excluded sila kay kaning bag-o nga entity ginatawag og Bangsamoro, wala man ginatawag og dili man tawagon as MILF political entity. So this is for all Bangsamoro. In fact, this is also open to the Christian population kay ana ay provision diya sa framework agreement nga kung kinsa man tong gusto mo appeal, kung na-petition sa 10% sa voters, registered voters, pwede silang mag-petition, and then there might be a plebiscite for that purpose. So this is open for all. So this is not exclusive for the MILF. Oo nga po. So, yung Bangsamoro po or the new political entity, pinag-uusapan po kasi doon ang mga territory, mga revenue generation, basic law, wealth sharing. So, ano-ano po ba yung mga lugar na nasa AOR po natin na under sa Bangsamoro? Mabasa natin doon sa framework na sinasabi yung core territory includes there is Lanao del Norte, kaning Taguluan, Balui, Pantar, Munay, Tangkal, and Nunungan. I think these were the towns that voted yes in the plebiscite in 2001. So, pero sinasabi naman na musunod pa kini sa sa democratic processes. So, may bala na doon
pag mahimo na katong basic law nga paghimuon sa Bangsamoro Commission. Okay. So, after po kasi ng signing sa COAN, after the signing of a framework agreement, the day after, nagbahad si Normis Warren na meron daw mga MILF na kumampi sa kanila. So, anytime meron daw kunong tensyon na mahitabo. So, gina-monitor na muna, ano? But ang indicator nga among nakita is yung wide acceptance sa Muslim population. We can see mga peace rallies sa Manila o diri sa Mindanao participated by the Muslim populace, including their youth. And din sa Lanao del Norte, may mga peace rallies nga gihimo ang atong Muslim brothers and sisters, participated even by members of the MILF. So siguro sa ubang lugar but I can say for myself there is a Lanao del Norte nga ang wide acceptance for the framework agreement. But of course we're always ready kung may grupo nga musupak niini og mohimo, okay lang nga musupak sila. Okay. Basta dili lang mohimo og karahasan or violence against Okay. the process So, mahimo. what if kung adi man gyud nato matag na ang panahon, sir, no? What if kung naagid sila'y buhaton, unsa kay assurance sa itong mga katawan, especially dinhi sa Mindanao, nga safety ba sila or dili kung in kaso inana man gyud mahitabo? Well, our unit is always ready. We are doing the preparations karon nga walay kagubutan, wala mig pabaya. We are addressing our operational readiness, so we are doing some training. We are repositioning our troops. We are replacing our troops dito sa mga remote detachment. Okay. So I can sure ang atong mga katawahan din sa Lanao del Norte ug Iligan City nga ang Mechanized Infantry Brigade is always ready to do its job. Okay. Sir, kung kahinumduman nga bag-uhay lang na naay mga bombing incident nga nahitabo sa pipila ka mga kasipit nga lugar dinhi sa Iligan, ado na ba'y posibilidad nga naani siya connected ni siya sa nahitabong kaning framework agreement? Wala tayo nakita, kay wala pa nag-claim may katong may nahitabo dito sa Zamboanga City. Yes. And then followed the following day by one in Cagayan de Oro Yes, City. sir. And then lately dito sa Tacurong, maayo kay dinhi sa Iligan City walay nangitabo. I think it's because of the ang kapugihan sa atong 4th Mechanized Infantry Battalion and police in preempting anything that could happen. So wala pa tayo nakita. Ang atong intelligence sa higher headquarters wala man po gisulti pa sa amoa kung unsa ang motibo ani nga mga pagbuto o mga bombing. Okay, so makaingon lang ito, sir, nga unsa ni siya pagpanghadlok lang ba kaha or unsa ba? If kung ma-relate na to ni sa disagreement by some groups, disagreement on the peace process, ongoing peace process, that is kung may mag-claim na sila ay responsable niini, we can make that conclusion nga kani ginahimo para mapugos ang gobyerno nga modawat sa ilang posisyon o ginapangayo. But Okay. so far wala pa man wala pa walay nag-claim walay katong BIFF wala nagasulti nga ilahan ni nga gihimo tungod kay wala sila makagusto sa pirmahan sa framework agreement. So we cannot, as of this time, we cannot link that to the framework agreement.
Okay, so klaro lang kayo kay medyo ang ato mga katawhan dili lang siguro din hisdakbayan sa Iligan kundi sa Tibok Mindanao ang concern gyud sa atong peace and order after nihitabo ang kining pagperma sa atong framework agreement nga which is nagpasabot nga mawala ang ARMM ilisan ug Bangsamoro. So kana siya nga agreement sir sa side sa Philippine Army unsa man mo kanang against or kanang kuan mo pro? We are pro ano kay kuan unang-una ang mga kasundaluhan ay stakeholder man na sila sa peace ano. Kung naay grupo o sektor nga maapektuhan og maayos sa kung maay gera, kami na mga sundalo kay kami ang iatubang dito sa mga armadong grupo. Yes sir. And kaning kadaghanan po sa among mga sundalo diri sa 2nd Mechanized Infantry Brigade, mga taga Mindanao. So they are really stakeholders ano. So makasulti ko nga kan nga sa akong brigade na this is a very welcome development. This is a very positive milestone sa peace negotiation nato with the MLF. Okay. And siguro ang concern lang dyan is ang doubt siguro sa mga individual kung kini ba mao ang solusyon o sa problema o basig magpakusog lang sa armed struggle sa MLF. Yes sir. But judging from the acceptance, wide acceptance on the framework agreement, may mga peace rallies participated by their youth. At saka behavior na rin ng MILF diri sa Nando del Norte in the past several months na ongoing ang negotiation, there is indication na bright prospect for a peaceful solution of the problem at saka implementation sa framework agreement kung naa Okay. implementar. Okay, so isip brigade commander nagtuog yun gikan sa nagtuog yun mo sir nga kaning framework agreement usa ka solusyon sa problema nga dugay nang gipangandoy sa mga katawhan sa Mindanao. Basta peaceful ang solution, Chris, that is a very beautiful that is a good solution, di ba? Because ang nadya sa framework agreement mao ang peaceful nga solusyon sa problema, dili solusyonan sa pakipaggera. So that is always beautiful, that is always good. Okay, so sa bahin sa Philippine Army under sa ato ang 2nd Mech Brigade, andam gyud ang ato ang mga kasundaluhan sa kung unsa may mahitabo, and of course, unsa pa kahay mga activities or mabuhat sa karon sa mga kasundaluhan dihang napirmahan na ang ato ang agreement sir, mga preparation. So of course, we have to do our job the best way we can pagka tawgo nami. So as of this time, busy mi sa training, In fact, yesterday may training kami, although that is on the disaster response. It was a refresher training actually. Gihimo namo diya sa dito sa may, they call that area stockyard, daplin sa dagat. And hindi lang boat handling kundi first aid, although ang nga particular training was focused on disaster response, our ability to be utilized in case of disaster. But katong ubang skills nga among gi-practice dito can also be used in other during times of conflict, like for example katong gihimo nga first aid training. So we are sa karon nga walay kagubot, peaceful ang atong lugar. So Nagpasabot nga na murag maayo ang makabot nato diri sa pag ma-implementar kaning buhaton nga mga basic laws sa framework agreement. So but hindi kami nagpapabaya. Okay, dili gyapon mo kumpiyansa. Yeah, we are training, we are repositioning our troops, we are looking at our campaign plan. May mga workshop kami ginahimo so that we'll become more effective if we will be called upon. Okay. So nakasaad po kasi sa framework agreement
kung ano yung mga nabago at hindi nabago. So naamang guy uban nga mga atong mga listeners karon concerned sila sa peace and order sa Mindanao, especially din sa Iligan. So sir, unsa kahay dugang nato nga basin atay mensahe para sa ila ha nga at least masabtan nila og maklaro kung unsa gyoy naagid sa ato ang kanang gitawag nato og framework agreement, which is dako pud og mabuhat ato ang Philippine Army. Well, sa mga specifics dito sa framework agreement, Chris, daghan dito nga wala sa competency nako to discuss, wala sa pay scale nako bali. Okay. But what I can say is that ang assurance nga kani nga agreement gisuportahan gyud og maayo namo sa sa 2nd Mechanized Infantry Brigade. Your brigade is always ready to be called upon if needed para sa mapatahimik ang ating lugar. And your brigade also was in compliance to all the policies nga gihimo sa atong leadership. Niadto pang nagsugod ang negotiation even during those difficult times nga murag may indication nga murag mobalik na pud sa uno. Yes, sir. I think that was in the month of March, if I may recall, before the 10 decision point was signed. Okay. So I assure the people there is among areas Iligan City o Lanao del Norte that we are doing our job the best way we can, and we are also trying to address all the concerns nga na pwede namang himuon, like din his problema sa global warming na atay national greening program nga Yes, sir. gipatupad Okay. sa atong gi-adapt sa atong gobyerno. So we have to plant trees. Na kami mga plano nga mga tree growing, hindi na tree planting kundi tree growing. Okay. We are also performing our mandate to assist the DNR in our program against illegal logging. Okay. Next week there will be a conference dito sa sa Cagayan de Oro City, hosted by DNR Region 10. So we'll be participating in that. And I would like also to mention na last week nag-aerial recon kami sa yes, diri sir. sa Hinterland sa Iligan City to check on the petition nga gi-aproban sa commission sa Court of Appeals nga naa kumoy daghang truso diha sa mga suba leading sa taas, leading to Iligan City, and that might cause damage to the people of Iligan City kung naay floods and we're happy to say na dili tinuod nga naay mga daghang truso, although may nakitaan nga dito sa unahan sa parte na sa Lanao del Sur naay bansuhan. Okay, with some bantuhan. cut mga tablon, but not that much to cause widespread damage diri sa sa ubos. Okay. So nagpadayon ng atong mga activities dili sa brigade kun dili sa ato ang batalyon. And of course, makaingon gid ta karon, sir, nga walay angay kabalak-an ang mga katawhan sa Mindanao or dinhi sa Iligan, sa Lanao del Norte, aning nahitabo nato nga agreement. Sa ako makita wala, Chris, but we also need the support sa sa tanang katawhan dili. So kung naamay makit-an kamo, so ipahibalo lang diri sa amo sa Mechanized Infantry Brigade. Sa among monitoring sa lugar karon, wala tay restiveness from the makita na mo sa MILF. Okay. I think they are expecting so much diri sa implementation sa framework agreement, ug anaa pay mga negotiation nga himuon para masulat na tong mga annexes atong framework agreement. Okay. So didto nakatuon ang ang
I think ang attention sa MILF. I think they are eager also on looking at the price prospect there is sa framework agreement. Okay, so sir, gamay na lang kay tag oras, no? Gamay ra kulang kay itong oras. So katapusan siguro nimong mensahe na gusto nimong ipabot sa itong mga katawan, especially atong mga listeners karon nga maabot ni atong Sibya, kung unsay imong mensahe sa ilaha nga dili siguro taangay mabalaka tungod kay luwas ta ug maningkamot siguro atong mga kasundaluhan nga walay mahitabo human aning napirmahan nato nga agreement. I can assure ang atong mga katawhan diri sa Iligan City and Lano del Norte on the readiness ng aming brigade, and that itong framework agreement sa tingin namin ay malaking maitutulong sa para sa peace and development diri sa atong lugar, kay Okay. kung linaw na ta. So katong mga negosyante mosulod na, katong dili na nila ipabili katong ilang kwarta ibuhos na nila sa negosyo, mga that will encourage also employment. Mhm. Kung ang mga negosyo muuswag, so unta suportahan nato kining framework agreement katong mga sektor nga may agam-agam, so hulaton nato kung unsay mga mapagkasunduan, in particular niini nga kuan ni sa framework agreement, may mga further negotiations pa man para mahuman katong basic law og mga annexes ani nga agreement. And I assure also nga sa among natan-aw karon, among monitoring sa lugar, our place is relatively peaceful. Okay. So, mga kasama mo to ang pamahigikan gid sa Tom Brigade, Commander Colonel Ricardo Halad sa Sagan Mechanized Brigade. So, sir, wala na gyud tay igong oras, gamay ra gyud kaayo ang panahon. Okay. So, mga kasama, hangtod sa sunod higayon, sa sunod Domingo, alang sa itong programang Kalasag ng Mamamayan, ato usab ipabot ang dugang mga updates sa mga panghitabo nga ginabuhat sa ato ang mga kasundaluhan. Kasama mo sa serbisyo publiko, kauban si Colonel Ricardo